Purihin po ang Panginoon. Nandito po tayo para magbasa ng Biblia dito sa Pilipos 3 hanggang 11. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulit-ulitin ang nasusulat ko na. Dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila ay mga taong nangihiwa ng masasayang bahagi ng kanilang katawan. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayo mga sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang pinamalaki natin ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Ang totoo, ako ay may sapat na dahilan upang pangwakan ang mga pisikal na bagay. Kung inisip ninuman sa may katuwirang umasa sa gitong mga bagay, lalo na ako. Ako ay tinuli sa ikalawang araw mula nang ako isilang. Ako ay isang tunay na Israelita, buhat ang kanyang Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako ay isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ay sa kautusan, walang may susulat o susumbat sa akin. Dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinalagahan ko noon ay tutuloy kong walang kabuluhan ngayon. Oo, ituloy kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong malaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at tinuturi kong basura, makatlampo lamang si Kristo at subot na makapikisa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa panalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan makilala si Kristo at mararasa ang kapangyarihan na kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at pagiging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling buhayin mula sa kamatayan. Purihin ang pangbasa ng Panginoon. Purihin ang Diyos.